Napakadami sa inyo guys yung nag-request na i-review ko itong Tecno Camon 40 Premier 5G doon sa review ko ng Tecno Camon 40 Pro. So ito na, gagawin na natin ngayon at titingnan natin kung ano bang pwedeng i-offer na mas magandang mga features ng phone na to compare doon sa Camon 40 Pro 5G. At talaga bang sulit siya para sa presyong 24,999 pesos. At take note lang guys, isa lang yung variant natin para sa phone na to. Kung titingnan natin sa Lazada page, isa lang yan, 256 gigabytes. Medyo nakakalungkot yan kasi knowing na walang micro SD card slot, okay, itong phone na to, sayang, 256. Hindi man lang natin madagdagan ng micro SD card, pero tingnan natin iba pang mga aspect ng phone na to kung mababawi nila yung downside na yan sa ibang mga aspect, okay? So, unboxing muna tayo. So, same lang naman guys, i-itsura ng box itong Premier sa Camon 40 Pro. Sa likod, makikita pa rin natin yung ilang mga top specs. Tapos pag open natin, yung phone agad na makikita natin na merong printed na balot. Then meron tayong document sleeve na syempre may mga documentations. Tapos merong case na kagayang-kagaya dun sa Camon 40 Pro na gustong-gusto ko talaga itsura. Sana mapanatili ito ng Tecno sa mga susunod nilang phones. Nandito din sa ilalim yung 70 watts na charger, USB-C cable, at yung kanyang SIM ejector pin. Tanggalin natin ngayon yung balot ng Camon 40 Premier. Guys, sinasabi ko sa inyo, sobrang premium ng design, napaka-elegante at mukhang doble ng presyo yung itsura niya. So, yung Camon 40 Premier na nire-review nating unit ngayon ay Galaxy Black yung colorway. Pero if ever na ayaw niyan, meron pa tayong Emerald Lake Green na colorway na para sa akin, mas premium yung itsura. Ngayon dito sa right side ng phone, makikita natin yung volume up and down buttons, pati na rin yung power lock button niya. Sa may left side, makikita natin yung one tap button na color red yung accent. Tapos sa may top part, makikita natin yung secondary speaker, secondary microphone, at IR blaster. Tapos sa gitna niyan, may branding tayo ng Dolby Atmos. Doon naman sa may ilalim, makikita natin yung main speaker, USB-C port, main microphone, pati na rin yung kanyang SIM tray. At ito yung sinasabi ko sa inyo guys kanina, yung SIM tray niya, dual nano SIM lang yung pwedeng ilagay. Wala tayong micro SD card slot dito. And yes, malaki naman na yung 256 gigabytes na storage. Pero kung plano natin gamitin to ng mga 3 years or more, maliit na po yan. Sana 512 gigabytes yung ginawa nilang base na storage para dito sa Camon 40 Premier. Alam niyo guys, ang design ng Camon 40 Premier, nung una ko nakita, para siyang classic na handheld cameras, kagaya ng mga Leica cameras. Tapos yung camera module niya, yung design, parang lente talaga ng camera. Tapos dumagdag pa yung dual tone design doon sa may bandang gilid. Sobrang ganda talaga na itsura. At talaga sumisigaw sa atin guys yung design na pang mobile photography yung phone na to. May kakapanan lang talaga yung camera module niya. Pero okay lang yun kasi maganda yung case na kasama sa box. Pagdating naman dito sa harap, makita natin ng punch hole selfie camera. Syempre na hindi ganun kakapal. At ang nipis guys ng mga bezels natin at good thing na hindi siya curved display. So madali natin maingatan at meron na siyang pre-installed na screen protector. Very comfortable naman guys gamitin to overall kahit na hindi to compact phone. Yung kanyang one tap button, same pa rin ng purpose. Double tap lang natin at mapupunta agad tayo sa camera application tapos naka fast snap mode tayo agad-agad para sa napakabilis na shutter speed. Pero kahit sa ang mode pa, pwede natin gamitin as shutter button itong one tap button. At in fairness guys, mas tama yung positioning niya compared sa pwesto ng camera control ng iPhone 16 series. For example, itong 16 Pro Max, di ba? Alam na natin yan, meron dito sa may gilid. Medyo awkward di ba? Pero yung one tap button ng Camon 40 Premier nandito sa may baba, nasa thumb mo talaga magre-rest. So, mas madaling makapag-take ng photo. Kapag dinouble press naman natin yan, mapupunta tayo dun sa kanyang AI assistant. Pero lahat naman yan, pwede natin i-customize dun sa settings. Pwedeng action o kaya naman ibang application ng bubukas sa double press. Meron din palang IP68, IP69 na rating itong phone na to. At ang ibig sabihin niyan, kahit saang part ng phone, hindi siya papasukan ng tubig at pwede nating mailubog to for 2 meters for 30 minutes. Pero guys, kagaya na sinasabi ko palagi, hindi siya action camera. For accidental situations lang or scenarios, yung ingress protection ng phone na to. So, wag na wag yung sasadyain
na isama to sa pagsuswimming. At kagaya nung nakita nyo kanina, nano SIM lang po ang supported ng phone na to at walang eSIM. Ngayon pagdating sa display, meron tayo ditong 6.67 inch na AMOLED display, 1.5K yung kanya resolution, 144Hz yung max refresh rate, at aabot ng 1,600 nits yung kanyang peak brightness. Corning Gorilla Glass 7i naman yung protection ng kanyang screen. Ngayon, kung titingnan natin yung specs ng kanyang display, pang flagship talaga, goods na goods. At wala akong reklamo, napaka-accurate ng display niya. At idagdag niya pa, na sa Netflix, makikita ninyo, level 1 yung wideband security level natin at Full HD yung kanyang max playback resolution. Ngayon sa display settings guys, may dalawa tayong preset sa kanyang color style. Yung bright colored para mas maging vibrant yung kulay, pero kung gusto natin na mas realistic lang, go for original color. Pwede din nating manually i-adjust yung color temperature niya. Pagdating naman sa refresh rate settings, meron tayong tatlong options dito. Auto switch kung gusto nating bumaba to 60Hz ng kusa, depende sa ginagawa natin. Ngayon, kung titingnan natin ang behavior ng display nitong Camon 40 Premier dito sa testufo.com, mapapansin nyo na bababa talaga siya ng kusa to 60Hz kung hindi naman natin ginagalaw yung display. Pero once galawin natin ulit, makikita ninyo, babalik siya to 120Hz. Ngayon, kumusta guys sa 144Hz na max refresh rate ng phone na to? Well, hindi pa natin masyadong ma-utilize yung mataas na refresh rate na yan kasi hindi sa lahat ng case or scenarios ay magagamit natin yung mataas na refresh rate na yan. For example, kahit na gumamit tayo ng mga games na supported yung 144Hz na gameplay or 144 FPS na gameplay, hindi siya papalo ng 144Hz. Piling-pili pa lang po yung mga application at mga scenarios na supported yung refresh rate na yun. So ngayon, masasabi ko na nasa gimmick side pa lang yung 144Hz na yun. Pero abangan natin sa mga susunod na software update kung dadami pa yung pwedeng mag-utilize ng napakataas na refresh rate na yan dito sa phone na to. Pagdating sa performance, naka-iOS 15 na tayo out of the box on top of Android 15. Dimensity 8350 naman yung ating chipset, 12GB na LPDDR5X yung ating RAM at UFS 4.0 yung ating 256GB na storage. And again, goods na goods, lalo na kung i-consider natin yung price niya, mabilis po talaga yung specs ng phone na to. At pinapangako pa guys ng Tecno na itong Camon 40 Premier ay makakatanggap ng tatlong major Android upgrades. So isipin nyo guys, Android 18 yung aabutin ng phone na to. Ayun yung sinasabi ko kanina, sana ginawa na nilang 512GB yung base na storage ng phone na to dito sa Philippines. Kasi nga, aabot naman siya na Android 18, matagal-tagal natin magagamit, madami-dami tayong may store na files at photos, videos, at yung 256GB, madali pong liliit sa atin yan. Madali tayong mabibitin dyan. So, yun lang naman yung opinion ko. Pero madami pa namang ways para matipid natin yung storage. Meron naman tayong mga cloud storage. Pwede nating ilipat sa PC natin yung mga photos at videos. But then again, sayang. Ngayon, pagdating sa Antutu scores, kapag ginamit natin yung virtual RAM, 1,230,936 yung nakuha nating score. Sobrang taas para sa kanyang presyo. Kapag hindi naman natin ginamit yung virtual RAM, mas tumaas pa. Naging 1,303,835. At kagaya ng sinabi ko kanina, ang liit na po ng 256GB para sa ganitong phone. So, huwag nyo nang gamitin kung hindi nyo naman kailangan yung virtual RAM. At kahit ano pang game guys, yung patakbuhin natin dito sa phone na to, kayang-kaya talaga. Kagaya na lang dito sa Race Masters, nakasagad yung graphic settings natin at nabilib ako guys. Kasi kahit sobrang sagad, napaka-smooth pa rin ng gameplay. Sa ibang phone, struggle na yan. Pero dito, walang struggle, walang frame drops, walang stutter, sobrang smooth. Pagdating sa Asphalt, maliban sa walang kahirap-hirap at napaka-smooth din ng gameplay, na generate pa niya lahat ng graphics dito, kaya mas enjoy maglaro. Pero konting reminder lang guys, na possible na uminit agad etong Premiere kasi sa wildlife stress test, umabot tayo ng 47 degrees after no mismong test. Ngayon, pagdating naman sa camera, meron tayong 4 na 50 megapixels sa main, 3x periscope telephoto, ultra-wide at kanyang selfie camera. At hands down guys, makikita nyo sa mga sample photos na sharp, detailed yung mga photos, pasadong-pasado yung camera nito pagdating sa performance at pagdating sa aspect na yan. Napansin ko lang na yung timpla ng kulay hindi ganon ka-realistic, hindi ganon ka-true to life.
Tapos yung kulay ng bawat lente, hindi pare-pareho. So napaka-obvious na iba't ibang lens yung ginamit mo sa bawat shot. Sana ma-improve yan ng Tecno sa mga susunod na software updates. Ngayon, pwede tayong mag-shoot ng 4K video sa likod tsaka sa harap ng phone na to. Pero may catch. Pero pakita ko muna sa inyo yung sample video sa kanyang selfie camera. Okay, so ito yung sample na 4K 30 fps na video recording dito sa selfie camera nitong Camon 40 Premier. So hanggang 4K 60 fps yung pwede nating ma-record dito sa selfie camera niya. Ay, so makikita ninyo kahit na maliwanag yung labas natin, hindi blown out. Ayan, kahit dun sa likod makikita niyo hindi blown out. Pero okay na okay pa rin exposure ng mukha natin, hindi madilim. Ay, kahit yung mga leather seats sa likod hindi madilim, hindi nahirapan mag-adjust yung camera. Ang galing, diba? Kasi sa iba didilim na yan, pero madilim tapos hindi nyo makikita yung mga lines ng seats, pero kita pa rin dito. So detail na detail pa rin, ganda. Kaya ano masasabi nyo sa 4K selfie video recording ito? Okay, so ito yung sample video recording natin ng 4K 30 fps dito sa main camera ng Camon 40 Premier. So napansin ko lang, kapag nag-start tayo mag video recording gamit yung kanang main camera or yung 1x, yung susunod na zoom 2 times hanggang 10 times ay digital na. So ayan, digital yan guys, yung nakikita nyo. Ayan. So bakit hindi tayo nakakapag-switch to periscope telephoto camera? Well, hindi ko rin alam. So yun yung problem natin dito. Kung gusto nyo gamitin yung 3x na periscope telephoto camera nitong Camon 40 Premier, i-stop nyo yung video, switch to 3x, tapos i-start ulit kayo. So gawin natin yun. Okay, so ito na guys yung 3 times periscope telephoto camera nitong Camon 40 Premier. So mula 3x, tapos kapag lumampas ka dyan, zoom, ayan, ang pinakasagad niya ay 15 times, digital na yan. Pag bumalik ka sa 3x, ayan, yan yung default niya na zoom. Pero mas mababa to 3x hindi na po natin magagawa kapag nag-start tayo ng video recording dito sa kanyang periscope telephoto. So yun yung problem natin dito. Ngayon pagdating sa battery, meron tayong 5,100 mAh na capable sa 70 watts na fast charging. At dito tayo may isa pang problema. Kasi yung test ko sa PCMark, hindi ganun kaganda yung result. So sa unang test ko, makikita ninyo na 7 hours and 29 minutes lang guys yung SOT na nakuha ko. So inulit ko yan. Pero sa second test, 7 hours and 38 minutes pa rin. So, nakakalungkot guys. At knowing na abot naman tayo ng Android 18 at 5 taon na security patches or fixes, malamang sa malamang, ma-improve naman nila yung battery performance ng phone na to. Pero sa ngayon, kapag binili nyo itong phone na to, expect nyo na hindi ganun kaganda yung kanyang battery performance. So, overall guys, nagustuhan nyo ba yung phone na to? Kung ako tatanungin, nagustuhan ko naman. Pero may mga aspect lang na kailangan pang i-improve. Medyo malaki-laki yung room for improvement ng Camon 40 Premier kung ako'y tatanungin. Una na dyan, sabi ko kanina, battery performance. Yung kanyang camera medyo, sana seamless Seamless yung paggamit natin ng mga lente. Lalo na kapag nagtitake tayo ng video. Tapos yung timpla, sana sa mga photos, maging realistic, maging true to life. Or may option sana na filter na mas magiging realistic siya sa mata. Pero okay guys, overall, ano masasabi nyo dito sa Camon 40 Premier na worth 24,999 pesos? If ever na gusto nyo i-check yung updated na pricing ng phone na to, malay nyo bumaba or magkaroon ng sale, i-click nyo yung link din sa description box sa baba. Maraming salamat sa panonood. Para sa samot-saring unboxing or reviews, this is Sulit Tech Reviews.